Nagsimula ang pelikula sa isang nakakakilabot na senaryo sa isang rehiyon sa Middle East. Sa isang maliit na bunker, isang grupo ng mga US Special Forces soldier ang ginawang bihag, isinailalim sa marahas na interogasyon at pinapahirapan ng mga bumihag na kalaban. Habang tumitindi ang sitwasyon, isang babaeng sundalo na nagngangalang Sai ay nahaharap sa parehong kapalaran tulad sa kanyang mga kasamahan. Pumagitna ang kanyang kapitan na si Jesse Freeman at ipinaalam sa mga kalaban na wala siyang alam. Kahit na kinukuryente at binubugbog, ang pagsuway ni Jesse ay nagpagalit lamang sa mga kaaway na sundalo na humihingi ng paliwanag. Dahil sa tumataas na tensyon, nagsimula silang makipagtalo sa isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, hinimatay si Jesse, dahilan para wala silang makuhang anumang impormasyon. Lingid sa kaalaman nila, nagpapanggap lang na walang malay si Jesse. Sinamantala ni Jesse ang pagkakataon, mabilis na kinalasan ang kanyang sarili at hinarap ang mga nangbihag. Mabangis siyang nakipaglaban upang iligtas ang buhay ng kanyang dalawang kasamahan at kalaunan ay natalo ang mga bumihag sa kanila. Gayunpaman, hindi pa natatapos ang panganib dahil ang kanilang mga kalaban ay mabilis na dinetonate ang bomba sa hideout. Bago pa sila makalayo sa lugar, sumabog ang bomba na lubhang nakapinsala sa 3 sundalo. Pagkaraan ng ilang buwan, nagretiro na si Jesse sa military service at ngayon ay tinatamasa ang mapayapang buhay kasama ang kanyang pamilya. Kinasal siya sa babaeng nagngangalang Alicia at may 2 anak na sina Ryan at Mara. Nagtatrabaho si Jesse bilang security guard ngunit madalas siyang nagiging busy sa trabaho at napapabayaan na ang kanyang pamilya. Nag-aalala si Alicia sa pagka-busy ni Jesse at hinikayat siyang gumugol ng mas maraming oras sa kanilang mga anak. Hindi magkasundo ang 2 anak ni Jesse na naging sanhi ng palagiang alitan ng pamilya. Dahil sa pag-aalala, nagpasya si Jesse na sundin ang payo ni Alicia at gumugol ng oras sa kanyang mga anak. Inanyayahan niya sila sa kanyang trabaho upang manood ng isang special basketball game sa stadium na pag-aari ng isa sa mga NBA club. Ipinangako sa kanila ni Jesse na magiging memorable ang kaganapang ito dahil naroon ang mayor na si Mrs. Christine at ang gobernador na si Mr. Paul. Dadalo rin ang bagong bilyonaryong may-ari ng stadium na si Diana. Nang marinig ito, lumiwanag ang mukha ni Mara sa tuwa. Samantala, si Diana at ang kanyang boyfriend na si Millie ay kakarating lang sa stadium at napaligiran ng mga mamamahayag at tagahanga. Samantala, patuloy na ipinapakita ni Jesse kina Ryan at Mara ang buong stadium at nakasalubong ang kanyang boss na si Kevin Montes at ang janitor na nagngangalang Gus. Nabighani ang mga bata sa behind-the-scene tour ng stadium at excited na makita pa ang iba. Samantala, nasa high alert ang mga security officer nang dumating ang maraming kahina-hinalang tao na nagpakilalang mga internet service officer. Gayunpaman, matapos silang suriin, pinayagan din silang pumasok sa stadium. Sa kabilang banda, dinala ni Jesse sina Ryan at Mara sa kanilang mga upuan, ngunit 2 magulong manonood ang nagsimula ng isang kumusyon, dahilan para manghimasok si Jesse at pakalmahin ang mga bagay-bagay. Sa isa pang seksyon ng stadium, winelcome ni Governor Paul at Mayor Christine ang pagpasok ng bagong may-ari na si Diana at ang kasintahan niyang si Millie. Pinasalamatan nila si Diana sa kanyang mga kontribusyon sa pag-unlad ng lungsod, kabilang ang operasyon ng sikat na basketball facility. Lingid sa kaalaman ng lahat, nakapasok na sa stadium ang isang squad ng mga intruder na nakakamouflage bilang mga internet service officer. Sa pangunguna ni Job, nakapasok sila sa security system ng stadium at naglagay ng bomba sa mga pangunahing lugar. Upang makahalo sa mga aktwal na manggagawa, sinimulan ng mga tauhan ni Job na dispatsahin ang mga lehitimong security personnel na nagdulot ng kaguluhan sa buong stadium. Sa kabila ng mga suliraning ito, hindi nababahala sina Ryan at Mara sa banta at patuloy silang nanonood ng laro mula sa kanilang mga upuan. Sa isang seksyon ng stadium, pinapanood ni Diana, Millie, Paul at Christine ang laro mula sa VIP room. Hindi nagtagal, pumasok si Job at ang kanyang team sa loob ng VIP room kung saan nandoon ang mga VIP na bisita. Noong una, nagpanggap si Job na isang security guard kung saan sinabi niyang isa siyang tagahanga ni Millie, ngunit hindi nagtagal ay ipinahayag niya ang kanyang tunay na intensyon at ito ay ang pagnakawan si Diana. Nang nilabas ni Job ang kanyang baril, tumaas ang tensyon sa silid na nagtulak sa lahat na magpanik. Sa kabila ng pagsisikap ni Paul na makipag-negotiate kay Job, mabilis na lumala ang sitwasyon ng barilin siya ni Job sa ulo. Samantala, nanatiling nakatutok si Ryan sa basketball game at hindi pinapakinggan ang mga sinasabi ng kanyang kapatid.
Kalaunan, napagtanto ni Mara na kailangan niyang gumamit ng banyo, ngunit wala siyang ideya kung nasaan ito, kaya't pumasok siya sa banyo ng mga security guard. Sa kanyang pagkabigla, naabutan niya ang koponan ni Job na marahas na inaatake ang mga lehitimong security personnel. Bago pa siya makatakas, dinakip si Mara ng squad ni Job at binihag upang pigilan siyang i-report ang pangyayari. Samantala, inilipat ni Diana ang $1 bilyong sa isang hidden bank account. Pagkatapos, inutusan ni Job ang isa sa mga miyembro ng kanyang team na si Gamma, na sirain ang communication system ng stadium. Nang bumalik si Jessie sa basketball stand, natuklasan niyang nawawala ang kanyang anak na si Mara, kaya agad niyang pinagana ang isang tracking device na nakakonekta sa VIP card ng anak upang mahanap siya. Sa kabilang banda, hawak na ng mga tauhan ni Job si Mara at nasa kanila na ang VIP card. Dahil alam nilang sinusubaybayan ni Jessie ang card, plano nilang samantalahin ito para iligaw siya. Naguguluhan si Jessie nang makasalubong niya ang isa sa mga kasamahang security personnel na bigla na lang siyang inatake. Ayaw niyang labanan ang katrabaho ngunit wala din siyang ibang nagawa kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos siyang patumbahin, nilapitan si Jessie ng janitor na si Gus na agad na nilinis ang kanyang pagkakakilanlan. May nakitang kakaiba si Gus sa mga security officer noong araw na yun at ipinaalam kay Jessie ang kanyang mga paghihinala. Idinagdag niya pa na ang karamihan sa mga security staff ay pinalitan ng puro mga baguhan. Lumaki ang pagdududa ni Jessie kaya nagpasya siyang gumawa ng agarang investigasyon. Pumunta sila ni Gus sa security station, ngunit nakita nilang huli na sila dahil kontrolado na ng squad ni Job ang buong stadium. Nang makita ito, mabilis na kumilos sina Jessie at Gus at tumakas patungo sa storage room. Nakita ni Jessie na gumagamit ang mga tauhan ni Job ng napaka-advanced na automatic weapons na nagpapahiwatig na kaharap nila ang isang grupo ng mga organisadong kriminal. Sa VIP suite, kinilala ni Diana ang aktwal na pagkakakilanlan ni Job bilang isang dating CIA operative na sinibak dahil sa pagpatay niya sa isang pamilyang Muslim at inakusahan sila bilang mga terorista. Nang isiniwalat ni Diana ang mga impormasyong ito sa iba, nagalit si Job at nagbantang papatayin siya. Samantala, nakita ni na Jessie at Gus ang isa sa mga miyembro ng team na si Gamma na naglalagay ng isang device sa lugar. Tinanong ni Jessie si Gamma tungkol sa kanyang security ID at tinanong kung bagong security guard siya, ngunit hindi niya ito masagot. Sinubukan ni Gus na hawakan si Gamma ngunit lumalabas na isa itong pagkakamali dahil isa pala siyang Amazona. Napilitan si Jessie na labanan si Gamma na nabunyag na isang mabigat na kalaban. Pagkatapos ng mahabang labanan, nagtagumpay si Jessie at napatumba si Gamma. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang anak na babae ngunit sinabi ni Gamma na wala siyang alam sa kinaroroonan ng bata. Matapos ideklara na mamamatay din silang lahat kapag natapos na ang basketball game, binaril ni Gamma ang sarili sa ulo. Mabilis na kumilos si Jessie sa pamamagitan ng pag-defuse sa explosive device na inilagay ni Gamma kanina. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga karanasan sa militar ay inihanda siya para sa mga ganitong sitwasyon at nagawang i-defuse ang bomba. Nang maalis ang banta, itinoon ni na Jessie at Gus ang kanilang pagsisikap sa pagpapalaya kay Mara at sa iba pang mga nakakulong na bihag. Hindi nagtagal, tinawagan ni Job si Gamma upang suriin ang kanilang progress, ngunit nagulat siya nang marinig si Jessie sa kabilang dulo ng telepono. Dahil dito, mabilis na ipinadala ni Job ang kanyang squad upang hulihin si Jessie at mas tumindi pa ang kanyang pag-aalala nang malamang patay na si Gamma. Nang handa na siyang mawalan ng pag-asa, nagpakita si Omega dala si Mara. Sa kabilang banda, bumalik si Jessie kay Ryan habang nagpapanik matapos mabigong hanapin ang kanyang anak na babae. Sa kabila ng pag-alok ng tulong ni Ryan na hanapin ang kanyang kapatid, pinayuhan siya ng veteranong sundalo na manatili at iwasang ilagay ang sarili sa panganib. Pagkatapos nito, nagsimula na sina Jessie at Gus sa isang mapanganib na misyon upang hanapin at i-defuse ang mga bombang nakakalat sa buong stadium. Samantala sa VIP room, isinailalim ni Job si Mara sa isang interogasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabanta at pagtutok ng baril sa kanya, nanatiling kalmado ang bata. Sa halip na matakot, kumpiyansa siyang mahahanap at ililigtas siya ng kanyang ama. Samantala, walang tigil na nagtatrabaho sina Jessie at Gus upang mahanap ang mga natitirang bomba. Sa paghahanap ng bagong plano, pinayuhan ni Gus si Jessie na pumunta sa announcement center. Sinubukan niyang hikayatin ang opisyal na nagngangalang Bane na patunugin ang evacuation alarm, ngunit pumasok ang 2 miyembro ng crew ni Job at inatake sila bago pa nila ma-activate ang alarm.
Bagamat nakatakas si Jesse sa mga assassin, binaril at pinatay si Bane sa kaguluhan. Desperado si Jesse na makahanap ng isang lugar na mapagtataguan nang hindi inaasahang nakasalubong niya ang kanyang boss na si Kevin. Pinaalam sa kanya ni Jesse ang tungkol sa isyu ngunit itinutok ni Kevin ang kanyang baril kay Jesse at ibinunyag na kabilang siya sa miyembro ng crew ni Job. Walang naging ibang choice si Jesse kundi ang pigilan si Kevin at harapin siya sa isang pisikal na labanan. Sa kabila ng pagsisikap ni Kevin, mabilis siyang natalo ni Jesse at kinuha ang kanyang listening device na kanya namang ginamit upang lokohin si Job para isipin niyang buhay pa si Kevin. Matapos malaman kay Job na kasama niya si Mara, nagmamadaling lumabas si Jesse para iligtas ang kanyang anak. Nababahala si Job matapos malaman ang excellent record ni Jesse bilang isang US Special Forces officer. Inilabas niya ang kanyang galit kay Mara at agad na inutusan si Omega na dukutin si Ryan para makakuha ng advantage sa negosasyon kay Jesse. Sinubukan ni Omega na kumbinsihin si Ryan na umalis sa stand, ngunit tumanggi si Ryan na suwayin ang utos ng kanyang ama. Sa kabila ng pagsisikap ni Omega, hindi niya nagawang kumbinsihin si Ryan na sumama sa kanya. Kalaunan, nahanap ni Job si Jesse sa tulong ng isang security camera at kaagad na inutusan si Omega at dalawa pa sa mga kasamahan na patayin si Jesse. Si Jesse na desperadong hinahanap si Mara ay nagawang lokohin ang tatlo at dinala sila sa isang silid kung saan madali niyang nilabanan at tinalo ang tatlong kawatan salamat sa kanyang military skills. Pagkatapos nito, humingi ng tulong si Jesse kay Gus na mas pamilyar sa layout ng stadium. Humingi siya ng ibang daan papunta sa VIP suite upang makapaglunsad siya ng sorpresang pag-atake. Ibinalita ni Jesse ang ibang impormasyon kay Gus na nagulat nang malaman na may mga aktibo pa ring bomba sa stadium. Si Gus na nalilito at hindi kasama si Jesse ay piniling i-defuse ang mga bomba nang walang kasama dahil alam niyang matatapos na ang laro at malapit nang sumabog ang bomba. Nang papasabugin na ni Job ang mga explosive sa kanyang kamay, biglang pumasok si Jesse sa silid sa pamamagitan ng pagbasag ng glass window. Sa kabila ng hindi inaasahang pagpasok ni Jesse, hindi nagpatinag si Job at patuloy na pinindot ang trigger na naging sanhi ng pagsabog ng bomba. Sa kabutihang palad, na-defuse na ni Gus ang iba pang mga bomba na labis na ikinalito ni Job nang makitang hindi sumabog ang ibang mga explosive na itinanim nila. Nang walang sinasayang na oras, sinimulan na ni Jesse ang pag-atake kay Job at sa kanyang team gamit ang kanyang sandata. Iniligtas ni Job ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdadala kay Mara habang tumatakas. Kasunod ng pagsabog, tumakbo si Jesse patungo sa mga nagpapanik na manonood upang iligtas ang kanyang anak na babae. Si Ryan na nasa lower stand ng stadium ay nakita sina Jesse at Job sa itaas na pasilyo ng arena na naghahanda para sa kanilang huling laban. Sa kabila ng mahusay na pakikipaglaban ni Jesse sa simula, nagsimulang manghina si Jesse nang saksakin siya ni Job sa may hita. Kalaunan ay hinimatay si Jesse at nasaksihan ni Mara ang pagkatalo ng kanyang ama. Ginalit ni Mara si Job sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya. Tumugon dito si Job sa pamamagitan ng paghagis kay Mara ngunit muling nakabangon si Jesse at nailigtas ang kanyang anak na may nakatanim na bomba sa kanyang braso. Sa kabutihang palad, lumapit si Diana mula sa likuran at tinutukan ng baril si Job. Sinamantala ni Jesse ang pagkakataon at sinimulan ang pag-atake kay Job bago inilipat ang bomba sa kanyang katawan. Mabilis na sinipa pa ibaba ni Jesse si Job na nagpahintulot sa bomba na sumabog sa hangin nang walang napipinsala. Sa huling eksena, ligtas na nakasama ni Jesse ang kanyang pamilya at nailigtas ang stadium sa malaking kapahamakan. Nilapitan ni Diana si Jesse at inalok sa kanya ang papel na maging security chief ng stadium. Bagamat nabighani siya sa alok, pansamantalang tumanggi si Jesse upang unahin ang paggugol ng oras sa kanyang mga mahal sa buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Chef Leo at sa kanyang bagong tambayan, Abdul Gaming Official Channel, Kim Mojica, Chito Labaclado, Benjamin Samot from Naik Cavite, Pogi Pogi from Davao del Norte, at Bricks TV. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.